Hello mga ka-Health Real Talk, ang labing-labing at ang heart attack. Alam mo ba kung bakit may mga kaso ng inaatake sa puso habang naglalabing-labing? Ito ang paliwanag batay sa natural na reaksyon ng katawan. Phase 1, excitement. Tumitibok ng mas mabilis ang puso, bumibilis ang paghinga at tumataas ang blood flow para itong mini exercise sa katawan at biglang tumataas ang demand ng puso. Phase 2, plateau. Lalong tumataas ang blood pressure at muscle tension. Ang katawan ay nasa peak effort mode, katulad ng nagja-jogging o nagbubuhat ng mabibigat. Phase 3 o yung tinatawag na orgasm. Dito nagkakaroon ng intense muscle contractions at biglang pagre-release ng energy. Ang puso ay nasa pinakamataas na load at biglang tumataas ang tibok at presyon. Ang phase 4, resolution. Pagkatapos biglang bumababa ang heart rate at blood pressure. Ang transition na ito mula mataas na stress, biglang relaxation ay maaaring mag-trigger ng arrhythmia o heart attack kung may existing heart disease. Bakit delikado? Kung may hypertension, diabetes o heart disease, hindi na ganoon kalakas ang puso at blood vessels. Ang sudden spike ng heart rate at blood pressure sa labing-labing ay maaaring hindi kayanin ng puso. Kaya may mga kaso na nagkakaroon ng chest pain, stroke o atake sa puso habang pagkatapos ng labing-labing. Health Real Talk, reminder, kilalanin ang iyong kalusugan. Kung may history ng heart disease, kumonsulta muna bago pumasok sa matinding physical activity. Katamtamang exercise, ibig sabihin mas ligtas ang labing-labing live. Ang mga taong physically active ay mas bihirang inaatake ng puso sa ganitong sitwasyon. Makinig sa katawan kung nakakaramdam ng matinding pagod, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Tumigil agad. Ang labing-labing ay natural at healthy. Pero tulad ng lahat ng intense activity, dapat handa ang puso mo. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.